Hindi ko alam kung dapat ko ba talaga tong i-post. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapakali. Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Magandang araw sa mga listeners at viewers natin. Sa mga gustong magbahagi ng kanilang horror stories, maaari kayong mag-email sa Milky Way Avenue 07@gmail.com para maitampok natin sa mga susunod na stories. Simulan na natin. Nangyari lang ito noong Martes ng gabi. Dito mismo sa barangay namin sa Iloilo. At simula noon, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Hindi ko rin alam kung may maniniwala sa akin. Pero sana, kahit papaano, maging babala ito sa mga taga-baryo, lalo na sa mga babae. Ako si Althea, 26 years old. Nakatira sa may barangay Damilisan, isang tahimik na lugar na malapit sa dagat. Wala akong ibang trabaho kundi mag-online selling ng ukay-ukay at minsan nag-aalaga rin ako ng mga alagang manok. Simple lang ang buhay ko. Pero nung gabi na yun, parang may bumaliktad sa realidad ko. Alas 8 na ng gabi nung kakatapos ko lang mag-live selling sa Facebook. At habang nililigpit ko yung mga paninda ko, napansin kong parang ang tahimik ng paligid. Wala yung mga karaniwang tunog ng mga kuliglig. Wala rin yung huni ng mga palaka sa sapa. Tahimik. Sobrang tahimik. Na parang may pinaplano ang dilim. Tinawag ako ng nanay ko. Teya, isara mo na yung pinto ha. Maaga ka pa bukas. Opo, Nay. Sagot ko. Sabay patay na rin ang ring light ko. Pero habang pinapatay ko yung ilaw sa sala, minamoy akong kakaiba. Amoy malansa. Parang dugo na hinaluan ng baho ng basang kalabaw. Tapos bigla akong narinig yung parang langit-ngit ng bubong namin. Tak, tak, tak. Akala ko nung una pusa lang. Pero nung tinignan ko sa bintana, may anino eh. Mahaba na payat. Parang may pakpak. Hindi ako agad nagsalita. Kumuha lang ako ng tabo na may tubig. Sabi ng matatanda, pangtaboy daw ng masama. Pero habang lumalapit ako sa pinto, narinig ko na parang may humihinga sa labas. Mabigat, malalim, parang hayop. Tapos may kumalabit sa bintana, isang kamay. Mahaba ang kuko, halos tumago sa kahoy. Napatras ako. Nay! Sigaw ko. Paglabas ni nanay sa kwarto, wala na. Tahimik ulit. Siguro pusa lang yan, Teya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tumango lang ako, pero hindi ako nakatulog buong gabi. Kasi alam kong hindi pusa yun. Ang pusa hindi humihinga ng ganun. Kinabukasan, pumunta ako sa tindahan para bumili ng kandila. Sabi ni Mang Lando, tindero, narinig mo kagabi? May manok daw si Mang Lito na kinagat ng aswang. Walang dugo, wala ring laman. Tumawa lang ako ng pilit. Ganun ho ba? Baka pusa lang din yun. Pero sa loob ko, nanlamig ako. Kasi yung narinig kong langit-lit kagabi, nasa mismong bubungan namin kung saan nakatali ang mga alaga kong manok. Pag-uwi ko, isa sa mga manok ko, patay. Tapos, yung tiyan niya, butas, walang dugo. Pagdating ng gabi, hindi ko na kaya mag-isa sa kwarto. Kaya natulog ako sa sala, katabi ni nanay. Mga bandang alas 12, may narinig kaming parang pagaspas ng malaking pakpak. Sinilip ko mula sa siwang ng bintana. May nakita akong itim na nilalang sa may puno. Sa labas, parang tao pero nakabaliktad.
nakatali sa paa, pero nakabitin ng pabaliktad na parang paniki. Doon ako nagsimulang manlambot. Ang mga mata niya pula, nagliliwanag sa dilim. Tinitignan ako tapos ngumiti. Teya! Narinig ko mismo pangalan ko. Bulong pero malinaw. Kinabukasan, pumunta ako sa kapilya para magdasal. Dinala ko rin yung anting-anting na bigay ng lola ko dati. Sabi ng matanda roon, Pag sinundan ka ng aswang, huwag kang matakot, pero huwag kang tumingin sa mata niya. hindi ko alam kung kakayanin ko. Kasi tuwing gabi, mas lumalapit siya. At nitong Huwebes ng gabi, nangyari na talaga yung kinakatakutan ko. Nakaupo ako sa kama, nagdadasal. Nang biglang lumamig ang hangin, tumigil ang orasan. Tapos yung ilaw kumikislap. Bigla akong narinig yung boses. Gutom na ako, Teya. Paglingon ko may nakadungaw sa bintana. Mataas siya. Halos abot yung ulo sa kisame kahit nasa labas lang. May mahabang kuko at balat na parang nasunog. Umisi siya. Nakita ko yung dila niya mahaba. Parang ahas. Dahan-dahan niyang inilabas. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas, pero hinagisan ko siya ng asin at bawang. Sumigaw siya. Parang sabay na tunog ng tao at baboy na sinasaksak. Nagliyab ang balat niya. Tumalon siya papalayo, sabay pagaspas ng pakpak. Nang marinig ko na lang, wala na. Pagkatapos ng gabi na yun, may 3 malalalim na gasgas sa bintana namin. Parang marka ng kuko. Tapos sa labas, may bakas ng itim na dugo. Sabi ni Mang Lando, may nakita raw siyang bangkay ng baboy sa tabi ng ilog. Gutay-gutay pero walang dugo. Mula noon, tuwing gabi, lagi akong may dalang asin at nakasindi ang 3 kandila sa bawat sulok ng bahay. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako mapakali. Kasi minsan kahit tanghali, naririnig ko pa rin yung boses na bumubulong mula sa bubong. Teya. Kagabi, habang nagla-live selling ulit ako, may nag-comment sa live ko. Gabi na, Teya, hindi mo pa ba ako papapasukin? Akala ko tropa lang na nagjo-joke. Pero nung tinignan ko yung profile, walang picture, walang post. Tapos nung binuksan ko yung camera sa likod, may shadow sa may kortina. Walang tao sa bahay maliban sa akin. Napatakbo ako, palabas. Dinala ko cellphone ko at tinawag ko si nanay. Pero bago pa siya makasagot, may humawak na sa balikat ko. Malamig, mahaba ang kuko. Paglingon ko, wala. Hindi ko alam kung ano to. Ngayong sinusulat ko to, nasa bahay ng pinsan ko ako sa may San Joaquin. Hindi na muna ako uuwi, pero kagabi, kahit nandito ako, may nakita akong anino sa labas ng bintana. Nasa 2nd floor ako, pero parang may nakadungaw. Bumulong ulit. Teya. At sa halip na takot lang ang maramdaman ko, parang hinihila ako pabalik sa baryo namin. Parang gusto kong bumalik. Parang may tinig na nagsasabing hindi pa tapos. Hindi ko alam kung dapat ko pa tong ituloy. Pero kung may mga taga Iloilo dito na nakakabasa, pakiusap lang. Huwag nyo nang pag-usapan. Kasi sabi ng matatanda, pag binabanggit mo ang pangalan ng nilalang, lalo siyang lumalapit. Kung mapansin yung tahimik na ang paligid nyo, mamaya o may marinig kayong pagaspas sa bubong, huwag na huwag kayong lalabas.